baguhin natin yung sistema natin for the right reasons and not for the reasons just to extend our term and basically hold on to power. Yun ho yung nakakalungkot ho rin din dito eh. No? So ano ho yung intention? Balikan natin yung basic premise or basic principle. Bakit ho natin inaamyendahan at gusto ho nating amyendahan yung ating konstitusyon? Dahil marami ho dyan, dalawang bagay, political at economic. As political, marami hong sistema o solusyon na po pwede hong ma-address sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ganon din ho sa economic na buksan ng ating ekonomiya. Pero kapag ito ay ginamit na justification sa pagpapanatili at pag-extend ng termino ng atin hong mga politiko, ay hindi naman ho ito tingin ko maganda sa pagkakataong ito. Kaya nagkakaroon ho ng hindi magandang perception ang taong bayan pag pinag-uusapan na yung SASA eh. Nagiging negative yung stigma kasi ang basic premise extension ho ng term ng mga atin ng mga politiko. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po Sir Edmar at Sir Jade sa mga sumasabaybay po ng ating pong programa. Magandang umaga po. Opo, Prof, si Jade po ito at ngayon magdadalawang linggo na kung hindi ako nagkakamali ang Senate President Alan Peter Cayetano. Pero until now ay patuloy pa rin pong umuugong itong usap-usapan na magkakaroon ng mga panibagong pagpapalit ng liderato. Lalo na't may pahayag kamakailan itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya, expect daw natin yung fireworks. Asahan po yung pagbabago, panibagong coup sa loob po ng Senado. Ano ho yung masasabi dito? Yun nga ho, nakakalungkot nga po, 2 linggo pa lamang yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero tila baga, dito mo makikita na kung saan, politika din naman yung paraan kung paano yung pagpapalit, pero wala na ba talagang pagkakataon para mabigyan man lang ng chance si SP Alan Cayetano upang mapatunayan ng kanyang liderato? Kasi kung titignan natin ano ba yung intention kung bakit gusto nila magpalit, at nakikita natin na ito ay napipinto base sa kung paano yung proseso o yung pagtingin doon sa darating na impeachment trial at yung flood control program. Yan lang naman yung dalawang bagay na nakikita natin bakit gustong-gusto nilang magpalit ng Senate leadership. Nakaka-importante din tignan natin is napakanipis nung paraan din kasi nung unang pagpapalit 13-11, at lalo na ngayon yung alam naman natin yung nangyari kay Senator Bato, nalagasan yung mayorya ng isang miyembro na kung saan 12-11. So talagang kung titignan natin, napakanipis niyan, pero beyond the politics, ang tinitignan natin dito ay yung prudence man lang ng mga nasa minority members na kung saan ganito na ba talaga every now and then kapag tingin natin may politika, palit kaagad tayo ng miyembro ng ang Senate President. So yun yung mga nakikita ho natin na na sitwasyon dito po sa ating Senado ngayon. Opo, pero paano ito nakakaapekto itong papalit-palit ng leadership diyan sa loob ng Senado, Prof? Well, una ho sa lahat, malaki yung epekto nito sa pagkakataon na kung saan yung mga legislative work ho nila ay hindi na ho nila nagagampanan na maayos. Kasi tandaan ho natin, sa kada pagpapalit ho ng Senate President, nagbabago din ho yung mga committee chairs natin ho. So yung mga committee chairs, nakabase ho doon sa spoils system na kung saan siyempre bumoto ka, nandirito ka, hindi na rin din ho nakikita ito sa pagkakataon na alam o marunong talaga yung Senate, yung senador doon sa committee na kanyang hinahawakan. So nagiging political accommodation siya. Ikalawa, pagpasok ng impeachment trial na yan, ina na lang yung makikita nating legislative work na magagampanan nila dahil kakainin yung oras ng mga mambabatas patungkol dito na naman sa impeachment proceeding. So napaka gulo, at hindi lang ho yan, yung perception ho ng international community na mayroon hong political instability in our country. Hindi na nga gumagana o may challenge na nga sa governance pagdating sa executive, at
ito pa ngayon yung pagpapalit every now and then ng Senate leadership. So, 2 linggo lang, magpapalit na naman. So, nakakalungkot kung ang motibo o ang agenda, politika, hindi ho ba? Opo. Pero so far sa assessment po ninyo, kahit sa loob ng 2 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay kontento ho ba kayo sa kanyang pamamahala sa ngayon, lalo na sa pag-handle po nitong tensyon, gulo dyan sa loob ng Senado? Well, of course, yun nga rin din, hindi pa naman natin pwedeng sabihin na conclusive na yung pagkakataon na kung saan meron na talagang definite na findings doon. Under investigation pa rin din naman siya. So, bakit hindi mo nabigyan ng pagkakataon paano i-handle ni Senator Alan Peter Cayetano ito? Ako, pangalawa pa nakikita ko, wala akong nakikitang iba bukod doon sa iba pang mga abogado. Dahil ito, lilima lang yung abogado natin dito sa Senado na kung paano yung mag-handle ng impeachment trial. Of course, ipinupush nila si Senator Win Gatchalian. And we don't have anything against Senator Gatchalian. Magaling si Senator Win. Nakita natin yung performance niya dun sa pagdinig ng budget. Pero ibang klaseng usapin dahil ang pagpasok ng impeachment, ang pinag-uusapan dyan is yung rules at saka yung procedure na kung saan kahit na sabihin mong meron kang consultant, merong nag-guide sa iyo, pero pagdating doon, yung wisdom mo bilang isang seasoned lawyer and being a lawyer is very important because this is beyond the political aspect, may legal proceedings ka dyan. So mahalaga yan na dapat ang nag-handle niyan abogado at abogado rin. Ang problema kasi masyadong divisive at masyadong nagiging divisive at divisive basically and polarized na itong sitwasyon dahil tinitingnan na dahil ito Duterte Block, ito luminya yung mga administrasyon Pinklawan Block. So yun yung nakakalungkot ko dito sa buong pagkakataong ito masyado ng kinain ng politika at masyado ng polarize yung mga senador natin na hindi na nakikita na ano ba talaga yung para sa taong bayan. Ano ba talaga yung nangyayari doon sa kondisyon ng ating mga taong bayan. Opo. At sa tingin po ninyo, solid pa rin ba yung 13 senador na nasa majority ngayon considering sa mga kinakaharap po nilang mga kaso at kontrobersya? Tingin ko solid pa rin din naman. At ito yung pinakamalaking hamon sa 13 na yan. Pagpalagay na natin 12 dahil talagang medyo hindi ko alam kung paano pa makaka-perform si Senator Bato in light ng nangyayari sa kanya. Pero yung 12 na yan, tingin ko it would either make or break them. Sa mga ipinapatang na kaso sa kanila, sa mga pressure, pwedeng sabihin natin na mas maging lalong lumakas yung kanilang band at mas mag-stick sila o magpadala sila basically sa pressure. Kasi tandaan natin, ang tanong dyan, coincidence ng ba to? At pagkatapos na magpalit ng Senate President, biglang naglitawan yung mga kaso na nais na ipataw dito sa mga ibang mga senador na umanib doon sa mga mayorya. So nandyan basically binubuhay yung usapin sa ombudsman sa kaso ni Senator Chis Escudero doon sa 2025 budget. Andyan yung dalawang magkapatid na bilyar doon sa SEC, nadadawit din si Senator Bongo, and very recently andyan din yung SEC at saka yung usapin doon sa kaso ni Senator Marcoleta na di umano doon sa illegal campaign source. At ang pinaka-recent yung pagtulong di umano ni Senator Robin Padilla sa pagtakas kay Senator Bato. So, andyan yung pressure. So, ang tanong dyan, is it just coincidence or is it really a deliberate attempt to put pressure na para dito ito sa mga ibang mga bloke ng mayorya ay tumungo at umanib sa minority? Oo, at considering din, Prof, kung na-monitor mo yung pahayag ni Senator Amy Marcos, di ba, sabi niya, kinukumbinsi nga ang ilan po sa kanilang lumipat sa minority o suportahan nga yung dating majority para sa pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Ang sabi pa, kung hindi susuporta, kung hindi makakumbinsi, ay talagang kaso ang kakaharapin. Kung sila na may lilipat, may incentive package yung sinasabi niya ni Senator Amy Marcos. Prof, anong masasabi mo doon? Ayun, yun, sa pahayag po ni Senator Amy, talagang kakatok na lang ho tayo sa
puso ng paninindigan ho ng atin hong mga senador pagdating ho dyan. Kasi napakahirap ho, lalo na tandaan ho natin na yung pressure mabigat kasi yung buong arsenal ng Estado ay nandyan ho. Pero sa kabilang banda, kung umanib ka naman sa kanila, ano yung gusto nating tignan dito? Nawawalan na ba talaga tayo ng prinsipyo pagdating dyan? Di ho ba? So ako, tanging pagkatok na lamang ho sa puso ng atin hong mga senador na gawin ho kung ano yung tama, gawin ho kung ano yung nararapat para sa taong bayan. Yun ho yung tingin kong pinakamahalagang panawagan ho natin dito, ano? Opo. At nabanggit mo niya kanina, yung isa sa mga possible na intensyon o agenda nga sa likod nga ng umuugong na panibagong kudita sa loob ng Senado, bukod sa impeachment, ay sa tingin po ninyo, ay isa rin ho ba sa nakikita po ninyo ang pagbabago ng ating saligang batas? Merong nga sabi si Senator Amy Marcos at binanggit din ito kahapon doon sa Rage Coalition program sa Davao o sa Mindanao, Prof. ni Mayor Baste Duterte na merong isinusulong na CONAS o Constitutional Assembly para i-extend ang termino ng mga politiko. At meron ngang sabi ni Senator Amy kahapon or yung kamakailan ay nagkaroon daw ng pagpupulong. Si Senator Tito Soto at ang House Speaker Bogie D, kasama din daw si Senator Ping Lacson pero itinanggi po ng senador. Ano hong masasabi ninyo? Yun yung ikatlo na nakikita natin na umuugong na meron hong posibilidad na pagpupush sa charter change. Alam nyo, napakaganda ng intention ng charter change. Ako ho, isa sa mga advocacy ako ho talaga is talagang magpalit ng baguhin na ang ating saligang batas at amyendahan na ito. Pero wag naman ho natin sanang gamitin ito sa pamamaraan at magiging justification sa term extension ng atin hong mga mga politiko. Alam nyo, yung nakakalungkot dito nawawala ho talaga itong pinaka-importante yung wording ko, yung prudence at saka yung delikadesa na kung gagawa ho tayo ito, gawin ho natin para sa bansa natin. Baguhin natin yung sistema natin for the right reasons and not for the reasons just to extend our term and basically hold on to power. Yun ho yung nakakalungkot ho rin din dito no? So ano ho yung intention? Balikan natin yung basic premise or basic principle. Bakit ho natin inaamyendahan at gusto ho nating amyendahan yung ating konstitusyon? Dahil marami ho dyan, dalawang bagay, political at economic. At sa political, marami hong sistema o solusyon na po pwede hong ma-address sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ganon din ho sa economic na buksan ng ating ekonomiya. Pero kapag ito ay ginamit na justification sa pagpapanatili at pag-extend ng termino ng atin hong mga politiko, ay hindi naman ho ito tingin ko maganda sa pagkakataong ito. Kaya nagkakaroon po ng hindi magandang perception ang taong bayan pag pinag-uusapan yung sasay. Nagiging negative yung stigma kasi ang basic premise extension ho ng term ng mga atin ng mga politiko. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admiral Prof, sa tingin mo ay magiging possible o realistic yan kung sakali man mapapalitan ng tuluyan ang liderato ng Senado mula kay Senate President Alan Peter Cayetano? Maaari kung maging kumpleto at yung sinasabi nga ho mamaya na magkaroon ulit ng pagpapalit, talagang hindi na ho yan malayong pwedeng mangyari. At ang isa kong nakikita diyan ay lahat po ito nakadepende kapag malapit na po ang SONA at sa SONA ng ating Pangulo ay bumitaw ho siya ng charter change. Yan na ho yun. So ang hudyat ho na ito ay validation po na talagang meron hong ganyan is kapag may kumpas o meron hong direktiba na nanggaling mismo sa ating Pangulo sa susunod na SONA na mabanggit niya ho yan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Pero ang umuugo ngayon, CONAS daw yung kanilang gagamitin. Naging malinaw na po ba yung magiging patakaran po dyan sa botohan kung isahan lang ang Kongreso natin o hiwalay yung boto ng Senado at Kamara? Unang-una, hindi pa po klaro yan kung boboto po ba sila jointly or separately. Kailangan mabigyan niya ng linaw.
Ikalawa, kung totoo at kung gusto ho natin magkaroon ng charter change, bakit hindi ho tayo mag-constitutional convention? Bakit ho kinakailangan mag-constituent assembly? Oho, sinasabi natin na pagka-constituent assembly at base sa datos talagang mas makakatipid po tayo. Pero sa ligang batas ho itong pinag-uusapan natin. Ang dami hong nasayang na pera sa flood control na napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. Kung talagang seryoso tayo mag-amyenda ng atin hong konstitusyon at pinag-uusapan ho natin ang kinabukasan ho ng bansa natin, ay hindi ho dapat tayo mag-atubiling, kumastos at to get the bright minds maihalal at dumaan ho sa democratic process na may representative yung talagang tao para mag-draft ng atin hong konstitusyon. Opo, at kung sakaling maisulong itong CONAS at magiging hiwalay ang boto ng Senado at Kamara, mahihirapan pa rin sila, Prof, sa kanilang isinusulong lalo na yung term extension pagdating sa Senado. Oho, alam nyo, ang pinakahamon ho dyan is makukumbinse. Kasi very enticing kung ako re-electionist sa 2028 at kung halimbawa re-electionist ako at ang nasa harapan ko ay ang impeachment, boboto ba ako na pabor o against the impeachment of VP Sara, na nakikita ko na ang laki ng voting base ni VP Sara na hindi naman yan kaila sa Mindanao at parte ng Visayas. So magdadalawang isip ako kung magte-2028 yan ba kukunin ko o susuportahan ko yung Chacha na mag-i-extend ako, let it wither out, or talagang boboto ako na hindi talaga alinsunod doon sa impeachment. So very enticing lalo na doon sa mga re-electionist senators. Prof, sakali man na mangyari itong umuugong na CONAS, ano ang magiging role or papel or pwede bang mag-oppose din dito ang ating mga kababayan considering naging hindi pa makalimutan natin yung nangyari sa Marcos Senior Administration na talagang ninais na mahaba ang kanyang pamumuno at ito rin yung ginawa noon na posibleng gawin din ngayon. Ano ba ang maaring hakbang na gagawin? Maari bang magsabi ang ating mga kababayan na hindi pwedeng isulong yan? Alam nyo, nakakatawa nga ako, Sir Edmar, yung mga kritiko dati ng panahon ni Pangulong Duterte na talagang sinasabi, ina-attempt pa lang noon. Mula nga na natatandaan ho natin, bumuo siya para tignan yung ating evaluate yung 1987 Constitution, mag-shift tayo sa federalismo, and so on and so forth, hanggang nag-push tayo sa surgical amendments na lang. Lahat naman ito hindi ipinush dahil naramdaman ng ating Pangulo, former President Rodrigo Duterte noon, na ito ay hindi talaga prioridad at tumama yung pandemic sa pagkakataong yon. Hindi ho ba? Hindi ipinilit ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang number one ng mga kritiko dito ay yung mga kritiko na, yung sinasabing term extension. Tignan natin ngayon yung mga hanay ng mga nandoon sa kritikong ito, yung mga nandyan sa Dilawan, yung mga nandyan sa liberal na number one na nag-o-oppose na nung panahon na yon, na ano ang positioning nila pagdating dyan. Bakit ho tila tahimik sila pagdating dyan dito sa alingasngas na to? At identified naman ho natin itong mga individuals na to na pagka sila ay sumuporta, what does that mean? That only means na very political in nature, hindi nila tinignan yung konsiderasyon noon na structural o systemic yung paraan dahil kailangan natin. Pero ngayon is kakainin lahat ang prinsipyo, kakainin lahat ang ang ipinaglalaban para lang hindi makaupo talaga ang Duterte at magkaroon talaga ng term extension. At the end of the day, it's always power, Sir Admar. Opo, lipat po ako dito naman sa umuusad na anti-dynasty bill dyan po sa Kamara, itong House Bill number 8389 kasi ang debate talaga dito merong anti-political dynasty na mga kataga
sa ating konstitusyon pero yung mga patakaran mismo wala. Pero nakikita mo ba na mai-eliminate nitong House Bill 8389 itong dinastiya sa politika po, Prof? Hindi ho. Alam nyo, tigilan alam nyo baka hindi masyado ho kasi ang diskurso kasi nilalagay na kapag nakapagpasa ng anti-political dynasty provision, ito yung para magiging silver bullet para maayos yung sistema ng politika natin. Hindi po. Kasi alam nyo, maraming dynasty din po sa buong mundo. Hindi lang naman ho yung Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng negative connotation sa dynasty is because yung nakikita ho natin doon sa kondisyon ng ibang lugar natin dito. Ang dynasty ho, pwede ho nating sabihin both good and both. Pwede ho sabihin natin mabuti o hindi rin din ho nakakabuti. Pero para sa akin po, dapat ho, mag-focus tayo doon sa electoral reform. Ano ho yung electoral reform? Baguhin ho natin yung sistemang electoral sa ating bansa. Unang-una ho, Sir Edmar, pwede ho dapat tayo magkaroon ng tinatawag na democracy fund. Ano ho itong democracy fund? I-limit ho natin na magkaroon ho yung finance na sino ho yung pwede mag-contribute, may ceiling lamang para mas magkaroon ng accountability. Gawin ho natin yung mga political parties ho natin na i-subsidize ho ng government para subject sila sa same auditing system na katulad ng ginagawa ng COA. Tanggalin din natin yung balimbing o yung political turncoatism. So palakasan ho natin yung partido pang political kasi hindi naman ho masasagot ng dynasty ho yan eh. At yung sinusulong ho nilang dynasty, it will strengthen the dynasties, not limit them. Bigyan ko ho rin din kayo ng isang konsiderasyon. Pagka yan ay ipinasa, alam nyo magkakaroon yan ng vacuum. Saan mapupunta yan? Patungo na doon sa party list system. So makikita na nga natin ngayon yung party list system, naging extension na rin din ng mga dinastiya. Una yan. Ikalawa, yung tinatawag ko ho na horizontal approach. Ano ho yung horizontal approach? Dati vertical. Sinusungkit nila sa local, magpapatakbo sila ng pamilya sa national. Ngayon, anong ginagawa nila? Horizontal. Pag sinabing horizontal po, nagbabayan-bayan sila, nagpapakasal yung second, yung fifth or sixth generation nilang kaanak, doon din sa kaanak ng ibang pamilya doon. Intermarriage basically po, or nagsisettle sila sa ibang lugar, creating other dynasties from other places. Ito na ho ang phenomena na nangyayari ngayon. So nagkakaroon ho siya ng vacuum. Hindi ho siya silver bullet na masasagot ko yung ating problema. Opo. Prof, si Jade po ulit ito. Si Senator Amy Marcos may Facebook post na nananawagan nga o humihikayat sa kanyang mga kasama dyan sa Senado, Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa, na simulan ng imbestigahan itong itong flood control anomaly. Kailangan buksan na ito, simulan ng Blue Ribbon Committee. At ano ho yung sa tingin po ninyo, dapat napapanahon na or dapat na bang buksan pumuli ang investigasyon kaugnay nga ng flood control anomaly? Matagal na ho dapat yan. Matagal na po dapat yan. Kasi alam naman ho natin na nung nakaraang Blue Ribbon Committee, bitin. At yung inaakala ho natin ng mga tao na dapat ho na managot, hindi pa rin din ho napapanagot. So, long overdue, hindi satisfied tingin ko yung taong bayan doon sa committee report at hindi rin din satisfied doon sa mga personalidad o yung mga taong kinasuhan. Na-appreciate natin may mga nakasuhan pero sila lang ho ba talaga yung mga tao na dapat kasuhan o mas malalim pa ito o buong spectrum ba? Yun yung dapat ho natin. Kailangan ho natin ng accountability at transparency pa ho dito. At wala ho dapat itong sinisino. At ito rin ang isa sa mga nakikita niyong dahilan bakit may parang bali-balita ulit ng pagbabago ng liderato. Ayaw buksan ulit itong investigasyon. Tama po. Dalawa lang naman ho. Yung ikatlong punto na talakay natin kanina. Una ho, ang mabigat ho dyan yung impeachment. Ikalawa po, yung flood control. At ikatlo, yung plano, kung totoo man yung planong pagpupush ng charter change po. So yan ho yung tatlong pinakamabibigat na agenda na usapin na kung saan mahalaga o critical na makuha ang Senate leadership.
Opo. Huli na lang, Prof, sa tingin mo, magandang accomplishment ito para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makasuhan yung mga sinasabing may kontrobersya o may atraso sa gobyerno, lalo na itong paghahabol kung makulong man o madakip man, mahuli man itong si Senator Bato de la Rosa. Sa tingin mo, itong lahat ng mga nakikita natin ngayon ay magiging bahagi po na magiging SONA na bagit po ninyo kanina ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tingin ko hindi sa karakter naman na nakita natin sa ating Pangulo noong nakalipas ng 3 taon, hindi niya didiretsuhin yung mga ganyang kabibigat na issue. Hindi head-on na katulad nung nakalipas na administrasyon na yung positioning niya pagdating doon sa mga issue. Talagang as much as possible, neutrality at saka yung pag lumamig na saka siya magkokomento. He won't take it head-on. Secondly, ang inaantay ng taong bayan is siguro sa nalalapit na SONA, anong gagawin ng ating administrasyon? Anong gagawin ng gobyernong ito sa patuloy na pagsadsad ng piso at sa patuloy na paghirap ng buhay ng mga Pilipino na hindi pa rin din hanggang ngayon bumabalik sa dati yung presyo ng langis. Diba? Lahat ng ito sisingilin tayo sa susunod na taon. Dumadami. Bagamat sinabi nila na dumami may trabaho. Ang tanong, sapat ba yung trabaho na kinikita? Hindi ho ba? So, ang SONA, ang tingin ko ho sana na maging laman ng SONA ay hindi ibida yung achievement. Pero sabihin ko ano talagang totoong estado ng ating bansa at ano ho yung dapat gawin. Kasi ang kadalasan ho kung nararamdaman natin is hanggang sa salita lang po Pero hindi talaga nararamdaman ano yung pagsusumikat na ginagawa ng ating pamahalaan. Of course, sasabihin nila, alam ko, may magkokomento na sasabihin nila, meron naman pong ayuda. Kailangan ho natin ng long-term solution, hindi ho band-aid solution. Opo. Right. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo impormasyon. Good morning po sa inyo. Salamat po. Ayun po mga kababayan, si Professor Eric De Torres, isa pong political analyst ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.